Ito, hello, ang inaabangan ko dyan, mga kapatid, pero approximation lang yan. Ituro mo yung 30 AD, tingnan mo, yung cross. Di ba, pinanganak si Jesus Christ, 5 BC. Tingnan nyo, birth of Christ, birth of Yeshua, si Jesus yan. Kasi ibig sabihin ng Jesus, Jesus saves. Pinako siya, 30 AD. Nakikinig ba kayo? Pinako siya. Rapture, possible, 2024 to 2024 AD. Sabi nila. Naintindihan niyo ba ako? Kaya hindi ko pinanghahawakan masyado yan. Kasi nga, sabi sa verse 1, walang makakaalam ni ang mga anghel sa langit kung hindi ang Ama. Tama, mali. O di dapat last year pa lang rapture na. Kaya lang, yung argument ng ibang mga tao, mga taga-Israel at mga Bible scholars na hindi Israel, sinasabi nila kasama yan sa tribulation period. Eh, hindi pa nga nailagay dyan yung Feast of Trumpet. Naintindihan niyo ba ako? Nung nagiba yung temple nung 70 AD, doon nagbilang kung kailan dadating yung pagtayo ng templo. O ngayon, alam niyo na, part ng timetable ng 7,000 year calendar of the world. Kaya hindi naman matugma-tugma yan kasi kalendaryo ng mga Hudyo ang ginagamit. Ito ang ginagamit, kalendaryo natin ngayon. Yan lang ang gusto ko ipakita, mga kapatid. Amen ba? Amen. So it's possible, kung ako tatanungin nyo, anytime, maaaring last year, maaaring 2025, hanggang and so forth. Bakit? Ito ang abangan nyo. Hello, kikinig ba kayo? Itaas, litan mo yung screen. Litan mo ulit. Sige. Yan, takas mo. Sige. Ayan, no? Baba mo konti. Ayan. Ay, sige pa. Hindi pa. Ayan. Di ba nagkaroon ng news? Solomon's Temple found. Kailang ko pinost yan? June 25. Na sign na yan, na balak nilang itayo yung third Solomon Temple. Ito ang abangan nyo. Pag naitayo na yung Solomon's Temple na nagiba noong 70 AD, tandaan nyo, pag naitayo yan, may darating, sasabihin niya siya si Jesus Christ, magpapakita ng miracles, marami siyang signs and wonders. Kung pwede lang, lokohin niya lahat ng tao. Siya ang sasambahin, ikiklaim niya, Diyos siya. Yon, bilangin mo yon, 3.5 years, another 3.5 years, possible, hindi ko sinabing yun na, possible na dadating na yung totoong Jesus Christ. Yung unang dadating, yung fake na Jesus Christ. Kaya huwag kayo maniniwala. Hindi mo nyo ba, kung bubabalik kayo sa Matthew 24, close mo na yan, okay na yan. Para, tingnan mo ang pinag-usapan nila, verse 1 to 2, templo. Tama ba, mali? Prophecy. Nung panahon ni Jesus Christ, 30 AD, sinabi ni Jesus, now when Jesus was going out, hanggang dito sa verse 2, sign na masisira ang templo, gegerahin ng mga Romanong sundalo ang temple sa Jerusalem, nagiba. Kaya nagkaroon ng templo na hati. Templo sa other side para sa Israel. Yung other side para sa mga Muslim. So natupad na yan. As a sign na dadating si Jesus Christ. Malinaw ba? Amen. Kaya ko pinipreach to para marinig din ng iba na ang Biblia ay totoo. Amen. Amen ba? Amen. Kahit sa kasaysayan ng Israel, ng mundo, malapit na dumating si Jesus Christ.
Hindi ako tatayo dito at magpapakapal ng muka kung sa sarili. Ano, pasikat? Maraming churches ngayon na nagsasabing, possible, Feast of the Jubilee. Kasasabi nga, wala nga makakaalam eh. Diba? Kung kailan darating si Jesus Christ. Magkakaroon din ng sign. Gera dito, gera doon. Hindi ba nangyayari na ngayon? Gera dito o gera. Pero hindi pa gera. Hindi pa resulta ng pagdating ni Jesus Christ. Sabi niya, kailangan daw mangyari muna to para isang taong nanganganak. May birth pains. Pero hindi pa yun yung end. Ayan o, verse 6, basa, Tagalog. Hanggang verse 7. Hanggang 8 pala. Sige, kung talaga ako nagsabi niya. Verse 6. Oo. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Actually, dapat yan. Kung gagamitin mo yung King James, yung English, tingnan nyo ano sinabi. Hindi alingaw-ngaw. Chismis ng gera. Ayan o. Basahin natin yung online Tagalog. At makakarinig kayo, turo mo yan, ng mga digmaan at chismis ng pagkagera. Huwag kayong maguluhan. Lahat ng bagay nito ay dapat lumipas. Ngunit hindi pa katapusan. Pingin water. Excuse me. Naintindihan nyo? Amen. Nakakahabol ba kayo? Amen. Hindi nyo na kailangan habulin, nakadikit eh. Diba? Verse 8, basahin. Verse 8. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Hindi ako magpipreach ng lagi na lang okay ang buhay. Magpipreach ako, natural lang ang paghihirap ng buhay. Kayo, naghihirap. Kayo, naghihirap. Kayo, naghihirap. Pati mayayaman, naghihirap ngayon. Dahil sa korupsyon. Dahil ang demonyo nag-overtime para maraming tao ang mag-give up sa buhay. Para wag na sila magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Pansin nyo, patelin ko ngayon, nagtatrabaho tao. Nagbi-business. Sobra ang pressure. Oh. Amen. Hindi ko sinisisi ang mga tao kung bakit sila nagtatrabaho sa hirap ng buhay. Kaya lang hindi umaalis sa akin yung minsan malulungkot ako. Iba noon, mas maraming Kristiyano sumasamba kaysa sa ngayon. Pero ang tinitingnan ng Diyos, hindi ko sinasabing banal ako. Ang mga pastor na malungkot at iniiyak ang mga miyembro na hindi nag-church na. Dahil malapit na siyang dumating. Ang iba napapasama ang buhay, yung iba nakukulong, yung iba inaaway, natural yan. Ayan ang sabi, verse 9 to 10. Basa. Verse 9. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Isipin mo, sinabi ni Jesus Christ, bansa. Sino ba kausap niya rito? Hindi ba mga taga-Israel? Hindi ba kayo maaalarma kung ang Israel nga inuusig? Kayo pa sa bahay. Pero sabi niya, tibayan niyo sarili niyo sapagkat napanalunan ko, napagtagumpayan ko ang mundo. I have victory. I have overcome the world.
So, expect nyo rin, ma-overcome nyo lahat ng pagsubok. Hindi naman lahat ng araw puro pagsubok. Pero hindi ko rin sinabing tatanggalin ng Diyos yung mga pagsubok, problema, pero pagtatagumpayan mo. Amen. Amen ba? Amen.